Magandang umaga po sa ating lahat. Buenos dias po sa mga kapatid natin sa Europa. Sa Baalok Kahir sa mga kapatid natin sa Mindanao at sa Gitnang Silangan. At Ohayo gozaimasu sa mga taga-Asia sa Japan. Isang simpleng lengguwahe pero iisa yung meaning. At ito yung nagbibigay ng positivity sa simula natin sa umagang ito. Sabi nga po sa psychology, sa studies, ang pagbabati daw sa tao ay mayroong magandang epekto. Nakakawala daw to ng depression, nakaka-improve daw po ito ng mood. At higit sa lahat, nagkakaroon daw po tayo ng connection sa ibang tao. Kaya itong umagang punto, simulan po natin yung umaga sa pagbati sa bawat isa po. Magsitayo po tayo. Puso ko'y masaya pagkasama ko kayo, sa Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko kayo, sa Diyos umiibig. Kainang pagmasdan ang kanyang tanawin, na Diyos ang pinupuri natin. O ako'y masaya pagkasama ko kayo, tanging sa Diyos ay umiibig. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo, sa Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko kayo, sa Diyos umiibig. Kainang pagmasdan ang kanyang tanawin, na Diyos ang pinupuri natin. O ako'y masaya pagkasama ko kayo, tanging sa Diyos ay umiibig. O kainang pagmasdan ang kanyang tanawin, na Diyos ang pinupuri natin. O ako'y masaya pagkasama ko kayo, tanging sa Diyos, tanging sa Diyos, tanging sa Diyos ay umiibig. Sige po, manatili po tayo nakatayo at mag-pray po tayo. Diyos aming amang nasa langit, maraming salamat po sa magandang umagang ito. Kami po ay nagpapasalamat sa mga biyaya ninyo bawat araw. Salamat sa kalakasan, sa pagkakataong muli kaming makapagsamba sa inyong bulwagan. Lord, inilalapit po namin ang aming gawain sa umagang ito at kayo po ang manguna sa aming kalagitnaan. Panginoon, salamat din po sa araw-araw na pagpapatawad at paglilinis sa aming mga kasalanan at pagkukulang. Dalangin din po namin, Panginoon, ang pagpapala at pabor sa bawat araw. Itinataas namin ng mga gawain ngayong araw at bigyan niyo po kami ng sigla sa pagsamba. Lord, give us an attentive mind and open hearts, Lord, para sa inyong salita at turo. At give us wisdom and understanding to understand your teachings, O Lord. Patuloy po ninyo kaming samahan, Panginoon, at gamitin ang aming simbahan upang maging daluyan ng pagpapala sa aming bayan. Lahat po ng papuri at pasalamat ay inaalay lang namin sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabi nga po sa Lamentations 3:23, ang pagmamahal ng Panginoon ay laging bago sa bawat araw. Tunay na papuri at pagsamba ang aming alay sa inyo, Panginoon. Tanggapin mo ang walang hanggang papuri at pasasalamat. Mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman di kita ipagpapalit, pagkat sa piling niyo
makapangyarihan, siya sa atin ay nagmamahal. Halina, siya'y pasalamatan. Halina't purihin ang Diyos. Pagpapalan niya sa atin lubos-lubos. Makapangyarihan, siya sa atin ay nagmamahal. Halina, siya'y pasalamatan. Dakilang Diyos at Panginoon, maghari ka sa lahat ng panahon. Ang ngalan niyo ay luwalhatiin, kayo lamang ang sasambahin. Halina't purihin ang Diyos. Pagpapalan niya sa atin lubos-lubos. Makapangyarihan, siya sa atin ay nagmamahal. Halina, siya'y pasalamatan. Dakilang Diyos at Panginoon, maghari ka sa lahat ng panahon. Ang ngalan niyo ay luwalhatiin, kayo lamang ang sasambahin. Halina't purihin ang Diyos. Pagpapalan niya sa atin lubos-lubos. Makapangyarihan, siya sa atin ay nagmamahal. Halina, siya'y pasalamatan. Dakilang Diyos at Panginoon, maghari ka sa lahat ng panahon. Ang ngalan niyo ay luwalhatiin, kayo lamang ang sasambahin. Dakilang Diyos at Panginoon, maghari ka sa lahat ng panahon. Ang ngalan niyo ay luwalhatiin, kayo lamang ang sasambahin. Kayo lamang ang sasambahin. Kayo lamang ang Hanga-hanga ka, aming Panginoon, kami namamangha sa inyong kabutihan. Sa putikan ng sala, kami ay iniahon at pinihisan niyo ng inyong kabanalan. Kayo ang siyang dakilang alay, tagapagligtas na nabubuhay magpakailanman.
pagluwalhati at pagdakila sa iyong pangalan. Hallelujah. Purihin natin ang ating Panginoon sa kanyang kabutihan at katapatan. Palakpakan po natin ang kanyang dakilang pangalan. Katapatan sa panahon ng kahirapan. Yan po ang mensahe at aral na ating ngayong pagbubulayan. Aming Diyos, aming Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sapagkat kayo ay napakabuti, dakila, tapat at makapangyarihan sa lahat. Sa oras na ito, aming Diyos, sa iyo po namin muli itinataas at itinatalaga ang aming mga buhay. Sa aming ngayong pagsamba, sa aming pagpupuri, sa aming pagbibigay ng aming sarili, hindi man po karapat-dapat aming Panginoon, ay nais naming humingi sa inyo ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkakasala. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Inaamin namin na kami ay nagkulang. Inaamin namin, Panginoon, na hindi kami naging karapat-dapat sa inyo nitong mga nakaraang mga araw, mga nakaraang sandali. Kaya, Panginoon, sa oras na ito, pakalinisin niyo ang aming puso, ang aming isip, upang kami po, Panginoon, ay maging karapat-dapat na tumanggap ng inyong mga pagpapala sa umaga pong ito. Samahan niyo po kami, Panginoon, sa aming panambahan, sa aming pakikinig ng inyong mga salita. Mangusap kayo sa amin, aming Panginoon. At kayo po ang siyang maluwalhati. Lukuban niyo po ang lugar na ito ng inyong kapangyarihan at kayo po ang siyang maparangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Katapatan sa panahon ng kahirapan. Matthew 24:12-13. Lalaganap ang kasamaan at dahil dito manlalamig ang pag-ibig ng maraming mananampalataya. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang sa wakas ay maliligtas. Ito po ay pinahayag ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad. Na darating ang panahon yung matinding kahirapan, matinding pagdurusa, at sa ngayon nga po ay dahil sa krisis na nararanasan niya yun, ay talagang lagana po. At marami talaga po ang parang nagtatanong at nag-aalinlangan. At ang sabi nga rito sa ating mga talatang binasa, manlalamig ang pag-ibig ng maraming mananampalataya. Dahil sa nagaganap na krisis at kahirapan sa ngayon sa mundo, laganap ang kasamaan, laganap ang kahirapan. At marami rin po sa mga kapatiran ang unti-unti po nanlalamig sa kanilang pananampalataya, sa kanilang pananalangin, sa kanilang mga buhay spiritual. Ganun pa man, ang sabi ng Panginoong Jesus, but if you keep on being faithful right to the end, you will be saved. Kaya ang hamon sa ating lahat sa panahong ito, laganap man ang kahirapan at kasamaan, mamuhay pa rin na may katapatan. Kaya mga anak, sundin ang mga turo, paalala at payo ng magulang. Hindi po sa panahon lamang ng kasaganaan, hindi lamang sa panahon ng ating mga kaaluwanan at kaginhawahan sa buhay, susundin ng mga anak ang payo, kundi sa lahat ng pagkakataon. Proverbs 3:1-2, my child, remember my teaching and instructions and obey them completely. They will help you live a long and prosperous life. The key to a long and peaceful life is to respect our parents. Akala natin, lalo na sa mga anak, akala natin kapag tayo nakatapos ng pag-aaral, nagkaroon na ng hanap buhay, naging maayos na ang buhay, yun na yung simula ng ating kasaganaan. Yun na yung simula ng ating pag-angat sa buhay. Pero hindi po. Ang susi para sa isang maginhawa, mapayapa at mahabang buhay dito sa mundo ay ang patuloy na paggalang ng mga anak sa magulang kahit laganap pa ang kahirapan. Kahit laganap man ang kasamaan. Proverbs 6:20-22, aking anak, utos nga ng ama ay sundin, huwag tatalikdan turo ng inang giliw. Sa puso mo ay iukit at itanim mo sa isip, pagkat ang aral na ito sa iyo ay patnubay, sa pagtulog mo ay bantay, at sa paggawa ay alalay. Kaya mga kapatid, napakahalaga po
na tayo bilang, lahat naman siguro tayo ay anak. Hindi naman lahat ho ay magulang na naririto. Pero sigurado, lahat tayo ay anak. Hindi po ba? Wala po magsasabi rito, hindi ako anak, ako'y magulang. Hindi tayo magiging magulang kung hindi tayo naging anak. Kaya nga, ito ang pakinabang na matatamo ng anak kapag siya'y sumunod sa kanyang magulang. Ephesians 6:1 and 2, Children, you belong to the Lord, and you do the right thing when you obey your parents. The first commandment with the promises, obey your father and your mother, and you will have a long and happy life. Maraming mga anak kapag nauutusan, kapag napagsasabihan, nagagalit sa magulang. At ang laging sabi ay, pag lumaki na ako, nakatapos ako ng pag-aaral, lalayas ako dito sa bahay namin ito. Pero hindi po. Alam niyo yung kasabihang, ang hindi lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa paroroonan. Marami tayong kinukot na mga ganong mga salawikain. Pero tayo mga may edad na, nare-realize natin ang hagalaga ng magulang kapag sila'y, kapag tayo matanda na. Pero pagkabata pa, hindi natin na-appreciate yun. Laging parang pag-rebelde, bakit niyo ba ako pinipigilan? Gusto ko ito, gusto ko yan. Pero ang totoo mga kapatid, walang matinong magulang na nagsasabi para sa ikasasama ng kanyang mga anak. Kaya hindi man tayo sanay pa, darating ang araw, sasabihin mo, naalala ko si nanay, naalala ko si tatay. Ngayon, hindi mo pa masabi yon dahil bata ka pa. Dahil akala mo, kaya mo na ang lahat nang wala ang tulong ng magulang. Kaya nga ang sabi ng Biblia, giginhawa at lalawig ang buhay mo dito sa lupa kung susundin mo, igagalang mo ang iyong magulang. Hindi lang nais ng Diyos na ang tao ibigyan niya ng kasiyahan, ng kalusugan, ng kasiguruhan at kayamanan. God wants us to have a good character, and that comes through His Word and teachings. Ang mabuting pag-uugali, ang nais ng Panginoon na ipagkaloob niya sa atin kung susundin natin ang kanyang mga utos. Kaya nga si David, nasabi niya, iningatan at itinanim niya sa kanyang puso ang mga turo ng Panginoon. Dahil doon, it builds good character na siyang nagpahaba sa buhay ng tao dito sa lupa. Maybe not in years, but in value. Hindi man mahaba ang buhay mo, pero naging mahalaga naman. Naging kapakipakinabang. Alam po ninyo, nung ako po ay nag-asawa at meron po kaming isang unang anak, akala ko kaya ko na eh. Dahil sabi ko, 7 naman kami magkakapatid. Nakita ko na siguro ang lahat. Pero nung pinapaliguan na yung unang anak namin, tawag ko nanay ko eh. Sabi ko, punta kayo dito, hindi namin alam kung anong gagawin namin. Hindi ko nga mahawakan yung first baby namin, parang lulusot dito sa kamay ko eh. Pero yung nanay ko, ang galing. Ang galing magpalit ng diaper, ang husay. Ako, paano nyo nagawa yan? 7 ba naman kayo? Paano ako hindi magiging expert dito? So, nasasabi lang natin mga anak na kaya na natin. Kasi kaya mong lumakad, kaya mong kumain mag-isa. Pero pagdating sa pagdidesisyon at pagpapasya, yung karanasan, yun ang wala tayo. Isipin natin kung gano'ng kahaba na ng pagiging isang magulang ng magulang. Katapos ikaw ngayon pala nagpapasimula, nakatapos ka lang ng grade 6, akala mo kung sino ka na. Akala mo, ang husay-husay mo na. Hindi ganun ang buhay. Kaya nga, hindi po dahilan ng kahirapan para hindi sundin ang magulang. At ang pagiging magulang, ay hanggang sa tayo po ay matanda na. Kahit nga may manugang na eh. Hindi po ba? Minsan nga po, meron akong nakasabay sa bus. Nung araw po, ang bus po ay ordinary, hindi aircon. May kasama siyang isang anak na may apo. Noon po, hindi pa uso ang diaper, lampin pa lang. Mukhang nag-aalburuto yung bata dahil yung lampin, kung anong meron na. Ang galing nung nanay, nasa bus, winawasiwas ng bus yung sasakyan Ang galing niya magpalit ng lampin. Ay yung anak, nakatungangan ganyan, hindi niya alam kung anong gagawin niya. So mga kapatid, sundin. Siguro sa alam, sa karunungan, higit tayo kasi maraming mga magulang kahit nung araw, hindi naman nakapagtapos ng formal education. Pero pagdating sa karanasan, talo tayo. Kahit na ikaw ay may PhD pa. Tandaan natin yon.
Laganap man ang kahirapan at kasamaan, mamuhay pa rin ang may katapatan. So we should value love and faithfulness. Proverbs 3:3-4. Let love and loyalty always show a necklace, and write them in your mind. God and people will like you and consider you success. Ang sinasabi rito, ikwintas mo sa iyong liig yung pagiging mapagmahal at pagiging tapat upang kagiliwan ka ng Diyos at ng iyong kapwa. When we love without commitment, we're like a kite without a string. Ang tao daw po na walang katapatan sa kanyang pag-ibig ay para pong saranggola na walang tali. Meron ba sa inyo nagsasaranggola na walang tali? Basta mo lang pinalipad. Then, kung taas na, ang ganda, layo na. Hindi po. Lahat ng nagsasaranggola, I don't know kung alam niyo pa ang saranggola. Kung may nagsasaranggola pa yata ngayon o wala na. Di ba? Hindi natin alam. Akala at iniisip na iba, the way to be popular and to be well-known is good looks, intelligence, and ability. Pero ang sabi ng talatang ating binasa, the qualities of love and loyalty are the key to lasting popularity. Bakit po? Ang example po, saranggola eh. Di ba? Ang saranggola, lagi mo siyang pinagmamasdan sa itaas. Pero gumaganda po ang lipad ng saranggola kapag hawak mo pa rin palagi yung tali niya. Pero pag pinakawalan mo siya, hindi mo na makikita kung gaano siya kahusay at kaganda lumipad sa himpapawid. Kaya kung nais nating kalugdan tayo ng Diyos sa ating pamumuhay araw-araw, nararapat na maging tapat tayo sa ating pagmamahal sa Kanya, sa sarili at maging sa kapwa. Matthew 5:7, God blesses those people who are merciful. They will be treated with mercy. Kapag minahal, pinagmanalasakitan, kinahabagan mo ang iyong kapwa, yun din ang gagawin sa'yo ng Diyos. Huwag lagi tayong gumawa ng kabutihan sa kapwa dahil gusto rin natin tayo'y kahabagan at kaawaan nila. Kapag nagbigay ka at nag-iisip ka na bibigyan ka rin, exchange gift po yun. Hindi yun love. Kaya sa atin po, pagka Christmas Fellowship, ayaw na natin ng exchange gift. Nagkakagalit lang eh. Bakit? Kinikwenta, di ba 200 ang musabi? Bakit ito 150 lang? Di ba? O raffle na lang. Kung ano yung gusto ninyong dalahin, napapakinabangan, ilagay dyan. Kaysa doon sa exchange gift na maraming buong taon niyang ipagdaramdam at pag nakikita ka, isusumpa ka niya, pambira yung taong yan. No? Ang usapan, 200. Nakita ko siya shopping, ganito lang. So mga kapatid, ang sabi nga, kung ano ang itatanim mo, yun ang aanihin mo. So wag kang umasan at aani ka na wala kang itinanim. Kaya kapag loyal ka, loving, compassionate, forgiving, and merciful, people will admire you. Kahit hindi mo sabihin. Kagigiliwin ka ng maraming tao. At sila rin ang gagawa ng paraan para protektahan ka na hindi ka mapagsamantalahan ng ibang tao. Kapag ka, loving ka, compassionate ka. Kapag ka ikaw ay mahabag, kung ikaw ay tapat, hindi mo man sabihin, pero nararamdaman at nararamdaman yon. Laganap man ang kahirapan at kasamaan, mamuhay pa rin ang may katapatan, so we should trust God and acknowledge Him. Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all thy heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways, acknowledge Him, and He will direct thy paths. Ito, memorize natin itong talatang ito. At ang iba pa nga, life verse ito. Kaya kapag ka nagtiwala ka sa Diyos, pag nagtiwala tayo sa Diyos, tiyak na tutulungan niya tayo maging maayos ang ating life's journey with blessings. Hindi lang hahaba ang buhay, kasama yung pagpapala. Kaya para matiyak ang pangunguna ng Panginoon sa ating mga balakin sa buhay, nararapat na buong puso na magtiwala tayo sa Kanya. Psalm 37:3-7, umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahang kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo ay iyong makakamtan. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak, pag nagtiwala kay tutulungang ganap
Ang kabutihan mo ay magliliwanag katulad ng araw kung tanghaling tapat. Sa harap ng Diyos ay pumanatag ka, maging matyagang, maghintay sa Kanya. Kaya para matiyak ang pangunguna ng Panginoon sa ating mga balakang sa buhay, laging i-acknowledge ang pangunguna niya sa bawat plano ng buhay at huwag na huwag ipangahas ang munting nalalaman. Proverbs 28:26, it is foolish to follow your own opinions. Be safe and follow the teachings of wiser people. Ituturing daw pong mangmang ang taong sobrang tiwala sa sarili, sa kanyang sariling kakayanan at sa munti niyang nalalaman. Kahit na sabing mataas pa ang kanyang pinag-aralan. Ngunit malalayo sa kapahamakan ang taong marunong sumunod sa mabuting paalala, sa mabuting payo. So, do we involve the Lord in our decision making? Kasama ba siya lagi sa ating mga pagpapasya? O tayo na lang, alam ko na to, okay na to. Hindi po, mga kapatid. Kailangan nating i-acknowledge siya. Laganap man ang kahirapan at kasamaan, mamuhay pa rin ang may katapatan. So we should not underestimate the harmful effects of anxiety and stress. Tandaan natin na huwag natin lagi, kaya mo yan. Simple lang yan. Hindi po, mga kapatid. Pag may kahirapan, ang daming stress. Ang daming isipin. Ang daming dapat intindihin. So huwag mong mamaliitin yung hindi mabuting epekto sa katawan at isipan ng mga alalahanin sa buhay. Lalo na po ngayon. Alam niyo po ba nung pandemic, marami po ang na-diagnose na meron silang severe anxiety. At ang iba pa nga na-depress. At kahit po ngayon, parang naulit na naman. Ang sabi po ng marami, ang EDSA daw po ngayon parang pandemic. Walang sasakyan. Dahil sa mahal ng petrolyo. Hindi po ba? Proverbs 3:7-8, never let yourself think that you are wiser than you are. Simply obey the Lord and refuse to do wrong. If you do, it will be like good medicine, healing your wounds and easing your pain. Huwag daw po nating ipangahas yung ating nalalaman. Matakot daw po tayo sa Panginoon at lumayo sa kasamaan kahit na matindi ang kahirapan. Sa gayon, ikaw daw ay lalakas at magiging matatag ang ating buhay. Mawawala ang tiisin, gagaling ang anumang ating karamdaman. Sinasabi po, good health is one of the keys to a successful living. Hindi po ba? Marami ka mang karamdaman, marami ka mang kayamanan, marami ka mang kaalaman sa buhay. Kung hindi ka naman makabangon dahil sa matinding karamdaman, aanin mo yon. Nung araw po, yan, lumalabas na naman sa social media, nakikita ko. Mirinda lang at saka Skyflex ang gamot nun sa lagnat, ha? Sino po ang mga batang 75, mga 70, 80? Yan lang talaga. Diba? Wala nang iba. Ewan ko kung anong effect noon. Dahil ba bira lang tayo makain ng soft drinks? Mahal noon no? Yung Mirinda at pop na yan. Ngayon, hindi na kilala. Milk tea na ang kilala ngayon, mga kapatid. Hindi na alam mo yun. Hindi na alam yang ganyan. At marami nang nagsasabi. Pero nung araw, pagka ikaw nakain, galing ka talagang bangon ka. Kahit na ikilagnat na lagnat, babangon ka talaga. Nasabi, magaling na ako. Pero nung pong nauso ang McDo, ang sabi nung bata, tay, slide lang ako sa McDo, gagaling na ako. Ngayon, wala nang palaruan sa McDo . Pero nung araw, meron. Di ba? Talagang, ang ganda. Because health is wealth. Alam natin yon, mga kapatid. Health is wealth. Pero nung kabataan tayo, hindi natin na-appreciate yun . Okay lang magpuyat, okay lang magpagod, okay lang maggala. Pero pag matanda ka na, above 40 ka na, nako, ibabalyo mo alin, yung masarap na tulog. Yung mga bata wala pang ganun . Diba? Hindi pa nila na-appreciate yung masarap na tulog. Kasi marami po sa mga kabataan ngayon, pag natulog talaga, para mantika, sobra. Ang tagal nilang gumising. No? Nagkagulo na ang lahat. Wala lang. No? Danas ko po yan, mga kapatid, dahil may mga anak din ako. So maituturing na malaking kayamanan ang may maayos sa kalusugan ng katawan at isipan
May ilang pong mga health authorities ang nagsabing halos 50% of all illnesses may be psychosomatic. Mental and emotional sickness. Our body's immune system is certainly weakened by anxiety and stress. Marami po na ang nagiging dahilan kung bakit meron tayong iba-ibang uri ng karamdaman ay dahil sa matinding pag-iisip ng kung ano-anong mga bagay. And guilt is one of the major causes of anxiety na siya pong nagpapahina ng kalusugan ng tao. Yung guilt, alam niyo po kung bakit? Kasi kahit saan ka pumunta, daladala mo yung budhi mo. At iyan ang matinding kalaban. Ang pag-uusig ng budhi ang isa sa dahilan kung bakit hindi napapanatag ang kalooban dahil sa kasamaan. Dahil niya, ang kahirapan ay laganap, so parang ayaw lumaban ng patas. Gagawa at gagawa na lang ng palusot kahit hindi tama. Kaso ang masama, gigilty siya after that. Lalo na kapag kami nakikitang mga naghihirap at naapektuhan ng napakalaking. Di po ba? Kaya akala natin, pagka mayaman ka, mapera ka, okay na ang buhay. Hindi po. Sa tingin lang natin, pero ang totoo, lalo na kung sa kasamaan nakuha ang kayamanan, ewan ko lang kung hindi siya inuusig ng kanyang budhi. Ewan ko lang kung nakakatulog sila ng mahimbing. Psalm 32, 1-4. Happy are those whose sins are forgiven, whose wrong are pardoned. Happy is one whom the Lord does not accuse of doing wrong, and who is free from all deceit. When I did not confess my sins, I was worn out from crying all day long. Day and night you punished me, Lord. My strength was completely drained, as moisture is dried up by the summer heat. Ang kwento po ng umawit na ito ng salmista, mapalad daw yung tao na hindi na paratangan na siya'y nakagawa ng kasalanan. Mapalad daw po yung tao na pinatawad na ang kanyang kasalanan. Pero siya, sabi niya rito, nung hindi pa daw niya na ikukumpisal yung kanyang kasalanan, nako, buong magdamag, buong maghapon, hindi siya mapakali. Para lagi siyang sinusundan ng kanyang anino dahil hirap na hirap ang kanyang kalooban. Ang sabi niya, araw at gabi, bigat ng kamay mo ang aking nararamdaman. Pero nung na-confess niya, naipahayag niya, naikumpisal niya, naihingi niya ng kapatawaran, para daw may balaraw na binunod sa dibdib niya eh. Yung totoong confession hindi ho ritual lang. Yung totoong paghingi ng paumanhin at paghingi ng tawad sa Diyos at sa kapwa. Kaya ang kasalanang hindi pa naikukumpisal at tinatalikuran ay mayroong physical, emotional, and mental cause. Totoo yun, mga kapatid. Baka gamot tayo ng gamot inom tayo ng inom ng gamot Baka hindi naman talaga yun ang kailangan. Baka ang kailangan, kausapin mo lang yung kapwa mo, sabihin mo sa kanya, pasensya ka na. Hindi ko sinasadya. At kung ako man ay merong argabyado sa iyo, kaya mo gagawa ako ng paraan. At alam niyo mga kapatid, yun ang isa sa nakakapag-alis ng ating mga alalahanin sa buhay. Pagkakasiho panahon ng kahirapan, diyan na lalabas ang talagang, ito na yung panahon ng subukan, mga kapatid. Sa panahon ng kahirapan, sa panahon ng laganap ang kasamaan, diyan tinetes yung ating katapatan. At yon ay napakalaga. Kaya ang hamon sa ating lahat, matakot sa Diyos at lumayo sa kasamaan, we will be freed from anxiety, stress, and many diseases. Proverbs 14:27, the fear of the Lord is a fountain of life, that one may turn away from the snares of death. Kaya napakahalaga ng takot sa Diyos. Napakahalaga, mga kapatid, nung magkaroon tayo ng banal na takot sa Panginoon. Kahit na sa panahon ng kahirapan, di ba? Magkaroon pa rin ng paggalang at pagkatakot sa Panginoon. Huwag nating isangla ang ating sarili para lang magkaroon ng kaunting anumang ating hinanasa, pero sa kamalian naman nakukuha.
laganap man ang kahirapan at kasamaan, mamuhay pa rin ng may katapatan. So we should always be willing to give. Proverbs 3:9-10, honor the Lord by giving Him your money and the first part of all your crops. Then you will have more grain and grapes than you will ever need. Ang sinasabi, handugan mo, bahagi ng kayamanan, pinakamainam na ani mo sa Kanya ibigay. Sa gayon, kamalig mo ay laging aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Sa panahon ng kahirapan, doon tayo sinusubukan. Sabi nila, hirap na nga bakit pa magtatapat? Bakit pa natin ibibigay? Kulang na nga ako But tandaan po natin, giving our best to the Lord is the key to prosperity. Ang susi sa walang humpay na kasaganaan ng buhay ay ang pagkalooban ng Panginoon ng pinakamainam na maaari nating ihandog. Kapag hindi natuto ang tao magbigay, nagbubunga ito ng lalong matinding paghihirap. Haggai 1:3-6. The Lord then gave this message to the people through prophet Haggai. My people, why should you be living in a well-built houses while the temple lies in ruins? Don't you see what is happening to you? You have planted much grain but have harvested very little. You have food to eat but not enough to make you full. You have wine to drink but not enough to get drunk on. You have clothing but not enough to keep you warm. And workers cannot earn enough to live on. Yan ang sabi ng Panginoon sa mga Israelite noon. Ang sinasabi ng Panginoon sa pamagitan ng propeta Ageo ni Haggai, magaganda at maayos ang inyong tahanan, pero yung tahanan ko wasak. Sabi niya, bakit niyo pinababayaang sira ang aking templo? Isipin ninyo ang inyong kalagayan, sabi doon. Ito ang sumbat, himutok, at paalala ng Diyos sa kanyang piniling bayan at maging sa atin man. Ang hindi pagbibigay at hindi pagsuporta sa gawain pagmiminister ng kapatiran ay hindi nararapat. Sapagkat anuman ang lahat o anumang bagay na meron tayo na pwede nating ibigay, lahat yun ay ibigay din ng Diyos. Wala ka namang ibibigay kung walang nagbigay sa iyo. Paano ka magbibigay kung wala naman nagbibigay sa iyo? Huwag mo sabihin, bunga yan ang iyong pinaghirapan. Bunga yan ang iyong kalakasan. Hindi po. Lahat yun, bigay din ng Diyos. Talento, lakas, karunungan, hanap buhay, lahat. Wala tayong ibibigay na atin. Kapagkat sabi nga ni Job, nung siya'y sinubok, sabi niya, hubad akong dumating dito sa lupa, hubad din akong aalis. Kung ano tayo nung dumating, ganun din tayo aalis. Wala tayo. Kaya nga, ang sabi po ng propeta, ng Diyos, sa pagitan ng propeta, sabi dito, hindi ba ninyo napapansin ang nangyayari sa inyo? Marami ang inyong inihasik, ngunit kakaunti ang inaani. Kumakain nga kayo, ngunit hindi nabubusog. Umiinom kayo, ngunit hindi nasisiyan. Kumikita ang mga manggagawa, ngunit ang kita nila'y parang nahuhulog sa buslong butas. May damit nga kayo, ngunit hindi nakakalis ng ginaw. Isipin ninyo ang nangyayari sa inyo. Iyan ang sabi ng Panginoon sa mga Israelita noong tayo na iyon. Ang aral, ang pagbibigay ng bukal sa kalooban ay daan tungo sa tunay na kalayaan sa matinding kahirapan. Kalayaan sa kahirapan ng loob, kahirapan ng damdamin, isipan at puso, kalayaan sa maayos at timasay na pakikisalamuha sa ating kapwa. Sabi nga po, kung kusang loob na pagbibigay, ito po'y isang uri ng pagsamba. Pasintabi po mga kapatid at paumanhin po sa masasabi kong ito. Yung taong kain ng kain at pinipigilan niyang i-release ang waste na dapat niyang ilagay sa banyo, nako-constipate. Sige po, kumain ka sa eat all you can. Kumain ka ng kumain, punuin mo lahat ng butas ng katawan mo. Ewan ko lang kung hindi ka magkasakit. Di ba? Yung hindi ka mag-release, malalang sakit ang aabutin kapag ganito ang naging lifestyle. Cancer sa bituka aabutin mo. Puro kakain ng kain, hindi ka nagbibigay. Sobrang hirap ng pakiramdam sa katawan at isipan nang hindi nakakapagbawas. Alam niyo po, nung minsan nga, nagalit yung tiyan sa mata, tsaka sa tenga kung ano-ano. Nagalit sila. No? Kasi sabi nung mata,
Sa Juan, ikaw naman, ganito, ganyan. Ang dami nilang reklamo. Ginawa nung tiyan, hindi niya inirelease yung lahat ng kinakain ng kanyang bibig. Sabi nung mata, tiyan, maglabas ka na. Hindi na ako makakita. Nabibingi na ako. Kasi pinigilan niya mag-release. Mga kapatid, baka punong-puno na ng luma, kaya siguro hindi makapasok ang new blessing kasi nga, hindi tayo nag-release. Kaya kung gusto mong lumuwag ang buhay, maraming pumasok na blessing, magbigay ka, mag-release ka. Ang kanal po, ang imburnal na barado, mabaho yon. Pero kapag natanggal na ang bara, tiyak magiging maayos ang daloy nito. Marami raw po ang gustong makapagbigay, nakikipagkaibigan sa giver. Pero ang kuripot at badamot, iilan na nga ang kaibigan gusto pa siyang iwanan. Ang amoy po ng giver, parang amoy ng alabaster jar. Sobrang bango niya. No? Kasi nung pong si Jesus ay binigyan ng isang babae ng alabaster jar, hanggang ngayon, amoy na amoy pa yung pabango ng alabaster jar. Kasi ganun po yung giver, mabango. Kaya nga sabi ng Proverbs 11:24-25, ang taong mapagbigay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Ang taong matulungin ay huwag luluwag ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. So wag mo naman sabihin lagi na ikaw lagi recipient. Dapat ikaw giver din. Ako wala eh. Sa lahat ba ng panahon, wala ka? Sa lahat ba ng pagkakataon, wala ka? Di ba? Mahirap po eh. Doon nga nasusubukan. Meron pong isang pamilya na nagtitiis talaga sila na ang kinakain nila ay, siyempre sa probinsya po, normal lang yung kumain ng mga root crops, saging, normal yan. Pero doon po sa isang pamilya, laging kumakain po ng bigas. Pag hindi sila nakakain ng kanin, talagang feeling nila hirap na hirap sila. Kaya po, itong pamilyang ito dito po sa Katagalugan ay talagang dumaan po sa matinding hirap ng kanilang pamilya. Ang sabi po nung anak, tay, bakit hindi tayo nagsasaing ng kanin, ng bigas? Bakit laging kamote, laging saging ang ating iniluluto? Ang sabi niya, meron naman po tayo doon, nakita ko 3 sako pa po na palay. Bakit hindi natin ipagiling and then isaing natin pag nagiling? Alam niyo, sabi ng tatay, anak, tag-araw ngayon, darating ang tag-ulan. Yan, binhi yan. Yan nakikita mo, binhi yan. Pag yan ay kinain natin ngayong tag-araw at hindi natin titiisin na maghintayin ng tag-ulan, pagdating ng tag-ulan, lalo tayong gugutumin. Bakit? Kasi yan ay binhi. Kapag yung binhi na yan ay hindi mo itinanim sa susunod, lalo tayong mawawalan. Mga kapatid, sa panahon ng kahirapan, doon nararanasan ang totoong katapatan. Doon nasusubukan kung talagang tapat ka. So, intayin natin yung panahon ng paghahasik. At doon natin tatanggapin ang mas maraming ani pagkatapos na maitanim ang lahat ng iyon. Laganap man ang kahirapan at kasama, mamuhay pa rin na may katapatan. So we should value discipline. Nararapat na huwag ipagsawalang bahala, bagkos pahalagahan ng disiplina. Proverbs 3:11-12. My child, don't turn away or become bitter when the Lord corrects you. The Lord corrects everyone He loves, just as parents correct their favorite child. Huwag daw po nating babaliwalain yung mga saway, yung mga pagtutuwid. Marami sa atin ang hindi comfortable sa salitang discipline and correction. Ang sabi nga ng iba, allergic ako dyan. May allergy ako dyan sa salitang iyan. Ayoko niyan. Pero ang totoo, discipline and correction are necessary for growth in every aspect of our life. At habang ang tao po ay umiidad, dapat lalo nating na-appreciate ang kahalagahan ng disiplina at pagtutuwid. The purpose of discipline to prove our sonship. Patunay na ikaw, ako, tayo ay tunay na anak ng Diyos kapag ikaw ay napapalo at nadidisiplina kapag nagkakasala. Hebrews 12:8, God corrects all of His children. And if He doesn't correct you, then you don't really belong to Him.
Hindi maituturing na anak yung hindi po nakakaranas ng pagdidisiplina ng Diyos. Ano yung disiplina? Ginagawa po yung kapag tayo nagkakasala, kapag tayo nagkakamali. Bakit mahalaga yon? Para patunayan na mahal tayo. Wala daw pong magulang na hindi namamalo o nagtutuwid, nagsasabi sa anak kapag siya ay nagkakamali. Alam nga naman, palakpakan pa, ang galing naman ng anak ko. Ang husay niya magsinungaling. Ang galing niya mag-umit. Ang galing niyang dumukot ng pera sa kuha. Na hindi wow, ang galing mo. Hindi kita tinuro, pero ang husay mo. May ganun bang magulang? Lahat ng ginagawa ng magulang na itinuturo ay pawang kabutihan. Pero may mga pagkakataon, nagkakamali tayo. At yung disiplina, yung pamamalo, ay hindi po yun parusa. Yun ay tanda ng pagmamahal. Another purpose of discipline, to profit us and to produce holiness. Para pagdating ng panahon, mismong tayo ang makinabang at sa gayon, lalo tayong mamunga at lalo tayong mapalapit sa Panginoon. Hebrews 12:10, but God corrects us for our own good because He wants us to be holy as He is. Another purpose of discipline, to test us. Kaya may disiplina, kaya may training na ginagawa sa atin para subukan yung tunay nating pagkatao. Kung tayo ba ay mabait o nagbabait-baitan lang. 1 Peter 1:7, the purpose is to prove that your faith is genuine. Even gold which can be destroyed is tested by fire. So your faith, which is much more precious than gold, must also be tested so that it may endure. Then you will receive praise and glory and honor on the day when Jesus Christ is revealed. Ang layunin po, kaya tinetest ang ginto para mapatunayan na walang halong anumang uri ng minerals. Alam po ninyo, nakakita po ako, kukunti naman yung ginto, pero ang mahal pala noon. Siguro po, walang isang kamay, konting-konti lang, pero ang mahal. At maliliit lang ang piraso niya, hindi yung mga barbar na nakikita. Hindi po, para lang po siyang kasing laki ng mga pinlid. Alam niyo yung pinlid sa sa bigas. Ganun lang kalil, pero marami. Mahal pala ho yun. Pero alam po ninyo, sabi rito, tinetas daw po yun ng matinding init. Kasi humihiwalay pala ang ginto sa ibang minerals kapag naiinitan. Tinetest para mapatunayan. Ang sabi rito, ganun din daw po ang ating faith. Pinadadaan saan? Sa apoy ng pagsubok. Sa apoy ng kahirapan. At alam niyo po ba na ang pinakamahusay daw hong panghubog? Hirap, init. Pagsubok. Gusto mong mahubog ng totoo? Ang iyong ugali, ang iyong buhay? Ang sabi ron, kailangan mahirapan. Alam po ninyo kung paano po nahubog ang isipan ng prodigal son? Hindi nung panahon siya'y masagana. Kasi nung siya'y masagana, ay ginamit niya kung saan-saan ang kanyang mga minana sa tatay niya. Pero nung siya'y naghihirap na bago ang pananaw niya. Naalala niya ang tatay niya. Bakit po? Nung siya'y nahihirapan na, yung prodigal son, alam niyo yung hirap? Kaning baboy, hindi siya pwedeng kumain. Kasi namasukan siya para may makain siya. Dumating ang time na gutom siya. Nung gutom na siya, gusto niya makiambag man lang kahit konti doon sa kaning baboy. Ang sabi ng kanyang amo, hindi yan para sa'yo, para sa baboy yan. Na-realize niya kung gaano kabait ang tatay niya. Naisip niya kung papaano magtrato yung tatay niya sa mga katulong nila sa bahay. Sabi niya, nung prodigal son, sa tatay ko natatandaan ko, ang bait-bait niya sa mga alipin. Hindi ganito. Ganito gagawin ko. Nag-rehearse pa siya. Ni-rehearse niya kung anong sasabihin niya. Ganito ang sasabihin. Pupunta ako sa tatay ko, sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala ako sa Diyos at nagkasala ako sa inyo. Huwag niyo na ako ituring na anak, ituring niyo na lang akong alipin. Para Para makasurvive. Para mabuhay. Yun lang ang purpose niya. Kaya alam niyo mga kapatid, yung disiplina, yung pagsubok, yung hirap, ito yung humuhubog sa atin Para Para lalo tayo magsumikap. Para lalo tayo magpakatino. Bakit marami mga OFW pagdating sa ibang bansa?
ang successful nila. Ang babait, ang gagaling, ang huhusay. Excellent ang kanilang performance. Di ba? At talagang hinahangaan ng maraming bansa ang mga OFW. Talagang meron niya po akong isang kasama na minsan po na-invite kami sa Cavite State University para sa kanilang baccalaureate service ng mga graduating students. Katabi ko po yung isang pare. Ang sabi sa akin, alam mo, Pastor, nung ako'y nag-misyon sa Europa, meron akong napuntahan doong isang pamilya. Bago ako umalis, ang sabi sa akin, pag-alis nyo, sana maihanap nyo kami na makakasama sa bahay. Gusto ko Pilipinong tulad ninyo. Alam nyo kung sino kausap niya? Mga taga-Italia. Ayaw nila ng ibang lahi. Gusto nila ang kasama sa pamilya ay Pilipino. Bakit to? Ang Pilipino maraming hirap ang pinagdaanan. And until now, marami tayong pinagdadaan ng hirap. Diba? Alam niyo kung paano nahuhubog ang ugali? Kapag ka nahihirapan. Lalabas at lalabas. Pero kapag ka maaluan, lalabas din dyan ang kagandahan, asal. Ang hindi kagandahang asal, kapag ka ang tao, lalo na tayo mga Pilipino, kapag ka laging sagana, pero kapag ka nakikitang ganito lang, nakakapagtiis tayo, nakakapagtyaga tayo. Kaya nga mga kapatid, ang layunin ng disiplina ay para ano? Para patunayan na talagang totoo tayo. Another purpose of discipline is to produce a harvest. Hebrews 12:11, for the moment all discipline seems painful rather than pleasant. But later it yields the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it. Habang tayo itinutubid, hindi tayo natutuwa. Pero pagkatapos ng disiplina, doon mo marirealize, ay salamat po. Dinisiplina niyo ako ng bata. So we should expect discipline if we know that we are God's children. Kung kinikilala mo na anak ka ng Diyos, kasama lagi discipline. Kasama lagi. Sapagkat ang anak na minamahal, sinasaway, ikinukorek at dinidisiplina ng magulang. Magtaka ka kung hindi mo nararanasan na ikaw ay pinapalo. Dahil alam nyo mga kapatid, mas gusto ko yung napapalo. Ngayong ako'y matanda na. Ako po ay lumaki po sa pamalo eh. Makulit din po ako ng bata. Makakala nyo matino ako. No, huwag po kayong maniwala. Biyaya lang ho ng Diyos. Pumunta kayo sa amin. Tanungin nyo mga tiyuhin ko kung gaano ako kakulit. Kung gaano ako pasaway nung ako'y bata. Hindi nga nila akalain eh. Magpapastor ako eh. Kaya ang panakot nila sa mga pamangkin nila, sige, pagka ganyan ang ganyan yan, darating ang araw, magpapastor yan. Dahil wala makapaniwala na ako ay pastor. No? Dahil nga, kaya yung mga makukulit, nako, minsan nakikita-kita ko, baka magpapastor din ito eh. Bakit ito? Ang larawan niya ako eh. Ang example ay ako. Dahil marami po mga pagkakataon, mga kapatid, kaya tayo dinidisiplina, marami tayong blind spot sa buhay. Kaya sa panahong ito, nalaganap at patuloy na palaganap ang kahirapan, kasamaan sa mundo, na mabilang mga nananalig at sumusunod sa mga katuruan ng Panginoong Hesus. Ito yung pagkakataon para sundin ng may katapatan ang ating mga gawain. Hindi ito panahon para gumawa ng masama at magpakasama at manlalamang ng kapwa. Itong panahong ito ay pabaitan. Panahon nito para samantalahin natin ang pagkakataon na tayo makagawa ng mabuti at tama. Mabuti ang layunin ng Diyos. Kaya ipinaparanas niya sa atin ang gano'n. At kung tayo lubos na magtitiwala sa Panginoong Hesus, sa kanyang mga salita, buong pitagan natin masasabi ito. Philippians 4:13. Sabay-sabay natin basahin mga kapatid. Dumingin kayo sa screen. 1, 2, 3, begin. I can do all things through Him who give me strength. Magagawa at mapagtatagumpayan natin ng may katapatan anumang kahirapan ang ating danasin. Dahil sabi ng 1 Corinthians 10:13, no temptation has overtaken you that is not common to man.
God is faithful, and He will not let you be tempted beyond your ability. But with the temptation, He will also provide a way of escape, that you may be able to endure it. Kung magtatapat ka, tapat din ang Diyos. Sapagkat hindi ka niya susubukin ng hindi mo kaya. Etong kahirapang ito po ay panahon para i-exercise natin ang pagiging matapat. Ang pagiging tapat. Alam niyo yung salitang tapat, baliktarin niyo po yung salitang tapat. Tapat pa rin. Kahit i-spell mo, tapat pa rin. Kaya mga kapatid, laganap man ang kahirapan at kasamaan, mamuhay pa rin tayo na may katapatan. Tapat ang Diyos at hindi niya tayo susubukin ng hindi natin kakayanin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpupuri kami at nagpapasalamat sa inyo sapagkat napakabuti niyo sa aming lahat. Sa panahon pong ito ng kahirapan, sa panahon po na laganap po ang kasamaan, laganap po ang digmaan, laganap po, Panginoon, ang di pagkakaunawaan, hindi lamang po dito sa aming bayan, maging sa mundo na amin pong tinitirahan. Ang hiling ko't dalangin, Panginoon, patuloy na ilagay niyo po sa aming puso at lagi niyo pong ipaalala sa amin, Panginoon, ang kahalagahan ng inyong mga salita. Ang kahalagahan ng iyong pagmamahal sa amin. Ang kahalagahan, Panginoon, ng buhay na meron kami na ibinigay ninyo. Ito po'y pagsubok lamang para lumabas ang totoong puso namin at maging tapat sa inyo sapagkat kayo ay tapat sa amin. Pagpalain niyo po kami, aming Panginoon. Pangunahan niyo kami, gabayan niyo kami, samahan niyo kami, aming Diyos. Umaasa po ako at nananampalataya, aming Panginoon, na patuloy niyo po kaming tutulungan at sasamahan. Sa kabila ng kahirapang aming naranasan, masumpungan niyo kami na patuloy na nagtatapat sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.
dito sa aming pananambahan. Panginoon, salamat po sa buhay ng aming Pastor Lawrence, sa patuloy niyo pong pinapahiram na kataliluhan sa kanyang buhay upang maihatid sa amin ang mga paalala, Panginoon, sa aming pamumuhay. Salamat po, Panginoon, sa buhay niya at patuloy niyo po siyang gabayan. Ama, sa araw na ito, kami po'y patuloy na nagpapasalamat that in spite of our mga pagkukulang, you remain faithful to us, O Lord. Sabi nga po sa awit, sa gitna ng kadiliman, Panginoon, nandyan ka sa aming buhay. Di niyo po kami iniiwan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa inyong katapatan. At Panginoon, patuloy ko pong nilalapit sa inyo ang aming pong mga trabaho, business, Panginoon, na ginagawa sa aming pang-araw-araw na buhay. Pagpalain niyo po ito, Panginoon, upang maibalik po namin ang aming handog at kaloob ng may katapatan mula po sa aming mga puso. Muli po sa inyo po namin pinagkakatiwala ang araw na ito. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kamay naghahandog aming alay, mula sa puso ko'y tigil, masasalamat ang hatid. Upang salita niyo ay palaganapin, kapatawag ang makalangit na gawain. Ang tinig na umaawit, mga papuri ang inihain, masasalamat ang sinasambit, kagalak ay walang patid. Buong sayang ibinabalik, mga biyayang galing sa langit, bunga ng mayaman, inyong pag-ibig. Ang aming alay, O Diyos, ay tanggapin. Handog na pinakamainam ang aming dadalhin. Lahat ng ito'y sa inyo'y nanggaling. Nakalaan lubusan inyong gawain. Luwalhati sa Diyos na may likha sa aming handog. Malugod kayong nawa. Amen. Siya'y nawa. Ang mensaheng ating napakinggan sa umagang ito ay may pamagat na katapatan sa panahon ng kahirapan. Habang nagsalita si Pastor, naalala ko tuloy yung tatay ko na ako po ay laki din sa palo. Natandaan ko nga dati nung bata ako. Pag naglalaro kami sa manggahan, hindi dahil sa mangga, dahil yung baka ay tinutukso namin para habulin kami. Andun yung tatay ko sa third floor, may hawak na 2x2. Sit-sit lang niya, tumatak muna ako pabalik. At natatawa ako kasi ngayon ako na yung ganun. Kasi pag tumakas yung anak ko, ako yung nakaganon. Sige po, sa pagkakataong ito po, kung meron tayong mga first-time attendees, pwede po, inananan po kayong tumayo. Meron po ba? Kung wala naman po, welcome po sa ating lahat na faithfully na dumadalo. At inanyayahan ko rin po kayo kung meron po kayong mga kasamang bata, meron po tayong Junior Sunday School na nagaganap, kasabay ng ating panambahan. We also encourage everyone to stay connected with the Kapatiran through fellowship before and after our services. Patuloy po natin kilalanin ang isa't isa at meron po tayong mga church activities na ginaganap. Pwede po kayo magtanong sa mga ushers natin tungkol dito. At patuloy po tayong dumalo sa ating worship celebration. Dito po ginaganap sa Cana every Sunday at 10 a.m. dito po sa Cana Worship Hall.
At mapapanood din po tayo sa Facebook page ng Day by Day Dasmariñas. Yung replay po mapapanood din po sa YouTube account ng Day by Day Dasmariñas. Tayo rin po ay merong midweek worship celebration na ginaganap every Wednesday ng 7:30 p.m. via Zoom. At para naman po sa ating mga church activities, we encourage po na umattend po kayo ng ating adult Sunday School. Ito po ay may mga topic ng salvation, basic growth, advanced growth, church membership, at cultural redemption. Kung gusto po ninyo magpalista, pwede po ninyo i-approach si Ate Joy Salazar po, yung napakagandang si Ate Joy po. So, inanyayahan ko rin po yung mga bawat bata, yung kabataan natin na dumalo sa ating Youth Bible Study. Ito po ay ginagawa after po ng ating worship celebration. Meron din po tayong ginagawang virtual Bible study. Tuwing Monday po, yung Kapatiran sa Daang Hari at 7:30 p.m. Wednesday, Kapatiran sa Japan at 6 p.m. Thursday naman po, Kapatiran sa General Trias, Thursday Group, 5 at 6 p.m. po. At sa Friday naman po, meron po tayong Friday Group at 7:30 p.m. Saturday Group at 8 a.m. naman po. At ito pong Sunday Group, 7:30 p.m. Para naman po sa ating kaloob at handog, maari po nating i-deposit ito sa BDO account number 0019007703440 or sa BPI account na 3570-005331. Meron pong ginaganap na fundraising yung atin pong mga youth. Meron po silang binebenta na cup. Ito po ay may color na black, navy blue, white, and khaki. Ito po ay nagkakahalaga lamang po ng 200 pesos. At pwede po ninyong i-approach si Ate Abby, si Ate Faith, si Ate Nicole, at si Kuya Eugene po. Sabi nga po dito ay nakatulong ka na sa ministry, nakaporma ka pa. Okay po. Meron din po tayong gaganaping ministry meeting mamaya po, March 29th, para naman po sa finance ministry. At ngayong araw din po ay magaganap din po ang Youth Lunch Fellowship after po ng ating worship celebration. Hanggang 2 p.m. po ito. So ini-invite po namin lahat ng youth na umattend. Sa susunod naman po na linggo, sa ika-5th ng April, tayo po ay muling iniimbitahan na makibahagi sa Holy Communion. Ito po ay ating gagawin pagkatapos natin mapakinggan ang mensahe ng ating pastor sa araw na iyon. At para naman po sa ibang church activity, meron po tayong baptism and fellowship, family fellowship. Nagaganapin po sa April 18, ito po ay Saturday, at 8 a.m., doon po sa DAP Pipes Private Resort. Ito po ay located sa Bypass Road. Silang, Biga 1. Yung bypass road po ay Aguinaldo. So, along Aguinaldo Highway lang din po ito. Meron po tayong entrance fee dito na 150 lamang po. At tayo po ay pat-bless. Sa mga nais na magpabaptize, kayo po ay nire-require na umattend ng baptism orientation on April 12. Ang oras po ay 12:30 p.m. dito po sa ating worship hall. Lumapit lang po tayo kay Ate Joy Salazar or kay Ate Ellen Nicor para po magpalista at para naman po sa ibang katanungan at paglilinaw tungkol sa nasabing gawain. Para naman po sa mga magpapabaptize po, ay required po tayo na umattend po muna sa seminar, sa orientation po. Para po sa mga katanungan, maaari po kayong mag-text o tumawag sa ating smart number na 0929-606-3184 or globe number na 0906-029-5249. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon. Maraming salamat. Purihin natin ang ating Panginoon. Mukhang proud si Maria sa kanyang tatay. Si Kuya Kirby po, kaunahan po natin ngayon Sunday na ito na nag-preside
Kasama po niya yung mga kabataan na mga tatay na presider. Ayun po ang susunod yatang pastor yung maliit na yon. Si Lucho. So mga kapatid, patuloy tayong magdalanginan sa isa't isa. Thank you, Kuya Kirby. Natapos kayo, hindi na kayo lalamigin. Hindi. Giniginaw po siya kanina pa. Dahil sabi nga niya, 1 linggo daw siyang masama ang pakiramdam. Pero purihin ang Panginoon dahil natapos po ang kanyang pag-preside. Pag-pray natin na patuloy pa tayong makakita at mga mahuhusay at magigiting na mga lalaki at babae na handa pong maglingkod para sa kapurihan at kaluwalhatian ng ating Panginoon. Tumayo po tayong lahat, tayo ay magwakas sa panalangin. Aming Diyos, aming Panginoon na makapangyarihan sa lahat, nagpupuri po kami at nagpapasalamat sa inyo sa oras na ito, sapagkat ang aming pong karanasan sa pananatili sa lugar na ito ay aming pong pinasasalamatan. Tunay, Panginoon, na sa bawat pagkakataon ng aming buhay ay nangungusap kayo sa amin. Kaya, Panginoon, sa aming pong panambahan, sa aming pag-aawitan, sa aming pagkakaloob, sa aming pagpalakpak, sa aming pong pag-aalay ng aming sarili sa inyong harapan, Lord, nawa kayo po ay aming napapurihan. At sa mga salita, O Diyos, na aming po ngayong tinanggap mula po sa inyo, nawa, Panginoon, itanim niyo po ito sa aming puso, itanim niyo po ito sa aming damdamin, Panginoon, upang sa panahon pong ito, na laganap po ang kahirapan, laganap po ang iba't ibang uri ng mga pagsubok. Dalangin po namin, Panginoon, manatili sa aming puso, Panginoon, ang inyong mga salita, sapagkat ang inyong salita ay hindi nagbabago, ito ay tapat at kailanman ay hindi maglalaho. Kaya, Panginoon, samahan niyo po ang bawat isa sa amin at sa aming pong pananalangin, Panginoon, sa aming pagtayo sa inyong harapan, sa aming pong pagdulog sa inyo at pagsusumamo. Panginoon, samahan niyo kami. Patuloy na basbasan niyo ang bawat isa sa amin ngayon. Alam ko po, Panginoon, na nasisiyasat ninyo ang aming puso, ang aming isip, ang aming kalooban. At salamat din po, Panginoon, sa iyong mga lingkod na ginamit ngayon pong araw na ito para sa programa, Panginoon, ang gawain dito po sa Day by Day Jesus Ministries Dasmariñas. Salamat po sa mga ushering. Salamat po, Panginoon, sa mga kaagapay na nandun po sa labas. Salamat din po, Panginoon, sa multimedia, sa music team, maging sa aming presiders, Panginoon, sa presider po na ginamit ninyo, sa mga prayer warriors, sa mga kapatid ko pong naririto, Panginoon, sa mga nagturo po ng Sunday School kanina, at sa kabuuan, Panginoon, ng aming kapatiran dito po sa Day by Day Jesus Ministries. Maraming pong salamat. At sa mga kapatid ko pong ito, Panginoon, nakasama po ngayon sa panambahan, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy niyo po kaming pagpapalain. At aming Diyos, nais naming itaas sa inyo, Panginoon, ang aming kalagayan dito po sa bansang Pilipinas. Sa nagaganap po na kahirapan at paluloy na paglaganap ng kahirapan, hindi lamang sa bansang Pilipinas, kundi sa mundo. Ang hiling ko't dalangin, Panginoon, patuloy na pangunahan niyo kami at patuloy na gabayan niyo kami at ang inyong mga salita, ang aming panghawakan, ang aming pananganan at lalo pong mahigpit ang aming kapit sa pagtitiwala sa inyo sapagkat kayo lamang ang aming pag-asa, kayo ang aming kagalakan, kayo ang aming kasaganaan, kayo ang aming kapahingahan. Kaya Panginoon, marami pong salamat at sa mga kapatid namin na hindi namin kasama ngayon, Panginoon, ingatan niyo sila at pagpalain na aming Diyos, pangunahan, tulungan at gabayan at sino man po sa amin ngayon na may mga pinagdadaan ng mga pagsubok sa buhay, personal man ito, sa pamilya man, sa trabaho man, Lord, samahan niyo po ang bawat isa. At sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay, sa aming pag-uwi at sa buong sanlinggo muli na aming pong paggawa at pagtupad ng aming mga responsibilidad, pangunahan niyo kami at patuloy na gabayan. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming sama-samang dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen.